po sa ating lahat, tayo po ay tumayo. Muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa Matthew chapter 9 at basahin po natin muli ang verse 35 to 38. At may kaugnayan din po ito sa special number sa ilalim po ni Sister Syra. How can we reach a word that we never touch? So Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Kung nakita na po sa malakas at masaya. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa 35, kayo sa 36, sabay-sabay po tayo sa 38. Verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. 36 table. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then said he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. 38 altogether we eat with. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Tayo po lahat ay lumukog kung tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat sa inyo pong banal na salita na patuloy na nangungusap sa amin, na nagsasabi na kami po ay huwag sumuko, huwag tumigil, at huwag kami maghinaya sa aming po paglilingkod po sa inyo. Salamat sa hapong ito na muli nandito kami sa inyong pong bahay-sambahan upang patuloy ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pasalamatan sa lahat ng ginawa mo po sa amin. Tunay na isang napakadakilang bagay na kami po ay matagpuan dito sa inyong pong bahay-sambahan na sumasamba at naglilingkod po sa inyo. Kaysa kami matagpuan doon sa isang napakagandang lugar, mayaman na lugar na hindi naman ayon sa inyong pong kalooban. Dalangin ko po aming Diyos, nawa patuloy mo pong i-bless ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po sila, patuloy mo pong igawad sa kanila ang kalakasan kalusugan, at igawad mo pong patuloy sa kanila ang inyong pong divine protection. Ang buhay na pinatira mo po sa amin, gamitin mo po sa inyong pong kaluwalhatian. Dalangin ko po sa aming pong paglilingkod, Banal Espiritu, puspusin mo po kami, samahan, pagkalooban ng knowledge, wisdom, understanding sa inyong pong banal na salita, at tulungan mo po kami. Ito po'y aming may apply sa aming pong buhay at may bahagi sa aming pong kapwa. Dalangin po namin na ang mayor po dito sa bayang ito, at ang vice mayor po at ang mga nanunungkulan sa bayang ito. Dalangin po namin na sila po ay maligtas, maabot ng katotohanan, kanilang may pamuhay ang katotohanan, mabuksan ang kanilang puso't isipan sa katotohanan. Salamat po Ama, at gamitin mo po kami sa pagbabahagi ng kaligtasan. Aking pinabalik sa iyo Ama lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. Nung ako po ay nagsisimula pa lamang dito sa mataas na kahoy, medyo madali sa akin ang gumawa ng preaching o ng mensahe. At para bagang doon, nung nagsisimula pa lang ako dito, napakarami kong bahala. At ang dami ko na agad gusto preach pagkatapos ng Sunday, may nakapila na yan, nakasunod-sunod na yan, na talagang Monday pa lang talagang ginagawa na yung preaching. Ay ngayon naman po, mahilig ko po sa inyo. Talagang nahihirapan na po at baka sabihin nyo naman ay paulit-ulit. Di ba? So, ngayon po, sabi po dito sa verse 37, dito po natin tukunin ang title ng mensahe ng Diyos ngayong hapon. Then said he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. So ito po yung title, The laborers are few. Tunay po na kakaunti ang magagawa. Napakaraming kaluluwa ang nangangailangan ng kaligtasan sa school. Diba? Kung napapansin ninyo tuwing hapon or sa tuwing umaga na sila ay papasok at lalabas, lahat pa yun ay ligtas? Hindi. Diba? So yun po yung isang nakakalungkot na bagay na nangyayari sa ating pong panahon na napakarami ng aanihin. Pero kakaunti ang manggagawa. Sa mga mall, ang daming pumapasok sa mall araw-araw. Pero ang tanong, sila ba ay ligtas?
Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung isang masakit na katotohanan ngayong hapon. The laborers are few. So, in serving the Lord mga kapatid, lahat po tayo ay servant. Ilagay natin ang ating sarili, lahat tayo ay servant. Sapagkat sabi po ay tayo po ay pinili ng dugo ng ating Panginoong Sus. Tayo po ay tinubos ng kanyang sariling dugo. Kaya tayo po lahat ay mga servant, mga lingkod, alipin ng Diyos ni Kristo. At tunay na sa lahat ng churches mga kapatid ay kakaunti ang manggagawa, kakaunti ang servant, kakaunti ang laborers, kakaunti ang workers. So yun po ang masakit na katotohanan na talagang alam niyo po, tayo bilang isang mga ligtas at mga lingkod ng Diyos, hindi naman po pag-aakay lang ng kaluluwa yung dapat na makita sa atin. At meron ako aminin ko sa inyo, nagpe-Facebook ako para kunin yung mga magagandang bagay na nakikita sa Facebook. So, yung mga lesson, pagdating sa spiritual na bagay. At may nakita nga po sa Facebook, sabi po doon, cleaning the church may seem like a small task. Maaaring ang paglilinis dito sa bahay-sambahan para sa ibang mananampalataya ay isang napakaliit na gawain na parang bakit ako maglilinis dyan? Ay may trabaho ako. Ako isang supervisor ako, isa akong manager, di ba? Bakit ako maglilinis dyan? Isa akong estudyante na ang kurso ko ay architect, bakit ako maglilinis dyan? So para bagang minamalit natin ang paglilinis ng bahay-sambahan ng Panginoon. So cleaning the church may seem like a small task compared to preaching. Maaaring tinitingnan ng iba, maliit lamang na bahagi ito itong paglilinis kung ikukumpara sa pangangaral. Pero lahat nga po tayo dito ay servant. And then, compared to leading worship, as katulad ng ginagawa ni Brother Luis, diba? Maaaring ang pagwawalis ng mga dumidiyan, ng mga gabugdiyan, pagpupunas ng upuan, para sa iba, hindi nila ito may kumpara. Doon sa pag-NMC, sa pag-moderator, sa pagtugtog sa piano, o sa pagkukuhay conductor. Para ang paglilinis talaga ay napakaliit na bagay. Or teaching, sa pagtuturo sa Sunday School. But in God's eyes, mga kapatid, sa mata ng Diyos, there is no small service. Wala pong maliit na paglilingkod sa Panginoon. When it is done with a big heart, kung ito ay ginawa natin na mayroong malaking puso o talagang bukal sa ating puso. Kaya mga kapatid, hindi natin kailangan maging modern ng church para danasin kung tayo ay makapagwalis dito, kung tayo makapagpunas ng upuan, na tayo talaga makapagalis ng mga alikabok, mga aging-aging. So, hindi natin kailangan maging church worker. Sana mga kapatid, mga minamahal, meron tayong desire na tayo po ay sabihin na natin, pagbubugas ng plato. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, when you sweep the floors, kapag tayo po ay nagwawalis ng sahig ng bahay-sambahan, wipe the church, pinupunasan ng mga upuan, scrub the restroom, yan, lalo na dyan, di ba? Ayaw ng iba makapaglinis na CR. Bakit? Or organize the sanctuary. You are preparing a place for His people. Isipin po natin mga kapatid, mga minamahal, kung tayo ay naglilinis ng bahay-sambahan, ng CR, ng mga upuan. So ito po ay paghahanda, inihahanda natin ang isang lugar para sa mga anak ng Diyos. Para sa mga anak ng Diyos. For His people to gather or for some people to be saved. So inihahanda natin ang lugar na ito para sa ibang tao na maliligtas. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, you are making room for someone to encounter Jesus. So kung tayo po ay naglilinis dito, inihahanda natin ang lugar na ito para sa isang tao na ma-encounter niya, makilala niya kung sino talaga si Kristo. That mga kapatid, of wiping dust, yung ating ginagawang pagpupunas ng mga upuan, pag-aayos ng mga upuan, becomes a form of worship. Ito po ay naging bahagi ng ating pong pagsamba. Amen?
Kasi ito nga po ay sa Diyos. When done with love and faithfulness. So ito po ay nagiging bahagi o ito yung nagiging pagsamba kung ito ay ginagawa natin na mayroong pag-ibig. Ginagawa natin na mayroong katapatan. So mga kapatid, ako po nagpapasalamat, mayroong mga voluntary worker. Salamat, mayroong worker. Pero last week, ako po ay noong Thursday. Kasi prayer meeting eh. So nag-iisa si Sister Josel, tumulong ako sa pagpupunas ng upuan. So think about Jesus mga kapatid. Ano ang ginawa ng ating Panginoon Jesus? Tingnan po natin ang ating Bible sa John 13 verse 5. John 13 verse 5. Sabi po dito sa John chapter 13 verse 5. After that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. So mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon Jesus ay hinugasan, pinunasan ang paa ng mga alagad. Maaaring, bakit ko gagawin yun? Maaaring sasabihin ng ibang Kristiyan, bakit ko gagawin yun? Bakit kailangan maglinis ng church? Ba't kailangan ko magpunas ng upuan? Think about Jesus who wrapped a towel around his waist and washed the feet of his disciples, the King of Kings, mga kapatid. The King of Kings did the lowliest task. So ginawa ito ng Panginoong Jesus. Maaaring ito'y para sa lahat ay isang napakababa, isang napakaliit na uri ng gawain. Pero ito po ay ginawa ng ating Panginoong Jesus. Not for recognition. Hindi niya ito ginawa para siya talagang sumikat, para siya kilalanin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ano man yung ating gagawin dito sa church, paglilinis man yan, pagpupunas man ng upuan, paghuhugas man ng plato, diba? So, gawin natin to for the glory of the Lord. Not for recognition. Kasi yung iba, ayaw nila dito, bakit? Doon sila nagiging active sa labas. Doon nila ibinibigay ang the best sa labas. Bakit? Kasi papalakpakan sila doon. Kasi doon sila makikilala. Diba? Doon sila pasasalamatan. So, kaya sila po, doon nila ibinibigay ang kanilang the best. But out of love and obedience. So ito po ay ginawa ni Kristo out of love and obedience. Dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagsunod. So mga kapatid, cleaning the church is a beautiful reflection of this same humility. Aminin ko, kaya ako na nagawa yung ganyang bagay dahil naging worker ako doon sa Lemery. Pero, so mga kapatid, hindi natin kailangan maging worker para maranasan yung magpunas ng upuan or magwalis ng sahig ng church. Cleaning the church is a beautiful reflection of this same humility. You may not see by many, hindi ka makikita ng marami. But God sees. Ang Diyos ang nakakakita nito sa iyo. God honors hearts that are willing to serve. Natutuwa ang Diyos doon sa mga tao, Kristiyano, na talagang willing maglingkod, willing magpagamit, sa anumang kaparaanan ay talagang willing magamit sa gawain ng Diyos sa kaluwalhatian ng Diyos. Willing to serve, especially in unseen ways. So the next time you hold that map, so sa susunod na hawakan mo yung mga map na yan at hahawakan mo yung mga trash bag, yung mga basurahan from the church floor, remember, you are not just cleaning the building. So ito po ay hindi basta paglilinis lamang. Ano po ba? You are serving the King and His kingdom. Kaya mga kapatid, mga minamahal, cleaning the church is not just for the workers alone, it is for all of us. It is for all of us. So mga kapatid, laborers are few. Kakampi ang manggagawa. Kakampi ang workers.
So inaasahan sa atin na tayo po ay talaga mayroong paglilingkod, meron tayong ginagawa. Hindi lamang nakaupo, hindi lamang umaawit, kundi yung mayroon tayong ginagawa para sa Panginoon. So titingnan po natin ang ilang mga dahilan bakit kakunti ang manggagawa. Bakit kakunti ang willing magpagamit sa gawain ng Diyos? Bakit kakunti ang gustong maglingkod sa Diyos kay Kristo? So una, sabi po dito sa verse 35 ng Matthew chapter 9, verse 35, tingnan niyo po yung Bible, sa verse 35, sabi po dito, "And Jesus went about all the cities and villages." So mga kapatid, ang Panginoon Jesus ay pumupunta sa mga syudad at sa mga villages, sa iba't ibang lugar, pero hindi para mamasyal. Hindi para mamasyal. At hindi ito ang tiningnan ng ating Panginoon Jesus. At mayroong mga nagmimisyon sa iba't ibang lugar, hindi para i-post sa Facebook yung magandang lugar na kanilang napuntahan. Kundi, nandoon sila upang ipangaral ang katotohanan, teaching in the synagogue. So mga kapatid, mga minamahal, isa sa dahilan, bakit kakunti ang manggagawa, they saw the pleasure of this world. Ang nakikita nila yung mga kalayawan sa mundong ito. Yun ang kanilang nakikita. Yun ang kanilang gustong gawin. Magpakasaya na magpakasaya na magpakasaya. Gawin ang mga bagay na gusto nila. Tandaan natin mga kapatid, mga minamahal, we are free, but not to do everything we want to do. We have freedom not to do everything we want to do. Malaya tayo, hindi para gawin ang lahat ng ating gusto. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong buhay, ito yung katotohanan eh. O yan, anong naririnig mo sa labas? Ganyan ako dati eh. Kapag linggo, magandang video okay. Lanta tayo, alak pa, alak 4 na eh. Diba? Kapag birthday ko, video okay. Patay kambing. So, yan ako dati. So, ang sabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 na po natin. Ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 3, verse 4. Salamat po sa mga bumalik ngayong hapon. Purihin po ang Panginoon. Na kahit umuulan, alam ko, inaantok kayo. Pero samahan mo po ako. 2 Timothy chapter 3, verse 4. Ano po sabi po ng Bible? Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Maraming Kristiyanong ganito, iniibig ang kalayawan kaysa mapagmahal sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana tama ang puso natin. Sana talaga ang ating iniibig, ang ating minamahal ay ang Diyos, ang Panginoon Jesus, ang gawain ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi sayang ang pag-ibig mo na iyong ilalaan sa gawain ng Diyos. Kaya sana, pahalagahan po natin ang gawain. So yun po ang isa sa dahilan. They saw the pleasure of this world. Pangalawa po dahilan, verse 35 pa rin po ng Matthew chapter 9, verse 35. Tinan nyo po, ang sabi po dito sa Matthew chapter 9, verse 35. Tinan po natin ang pangalawang dahilan. Verse 35, "And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom." So, pangalawang dahilan po, tingnan po natin yung salitang kingdom. So, pangalawang dahilan, they seek the prominence of this world. Gusto rin nilang sumikat, gusto rin nilang maging hari, gusto rin nilang maging leader. Yun yung dahilan, bakit kakunti ang manggagawa sa church. Diba? Talagang hinahanap nila yung pagsikat sa mundong ito. Yun ang kanilang nais. Kaya talagang ibinibigay nila ang kanilang the best doon sa mga activities ng mundong ito. So mga kapatid, mga minamahal, sabi nga po ni John the Baptist sa John chapter 3 verse 30, "He must increase, but I must decrease." Kaya si Kristo po ang dapat sumikat. Pero maraming Kristiyano ngayon gustong sumikat, nagpapasikat. So mga kapatid, mga minamahal, sana bago bumalik ang Panginoon, nagamit tayo sa gawain.
Sana bago tayo humarap sa Panginoon, makita tayo nagamit sa gawain. Nakita tayo umattend ng prayer meeting, nakita tayo umaattend patuloy na maghapon sa pagsamba, nakikita tayo nagpapasa ng Bible. Meron po ba? Nakikita tayo ay nagpray, nakikita tayo nagbibigay, nakikita tayo nag-aakay ng kaluluwa. So huwag nating hanapin ang sumikat. He must increase, but I must decrease. So si Kristo lamang po ang ating itataas at tayo po ay dapat mababa. Kaya sabi po ng Panginoon sa Matthew 22, tinan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 22, kung tama ako, verse Matthew chapter 12, verse 23. Matthew chapter 12, verse 23. Ano sabi po ng Panginoon Jesus dito sa verse 23? Balik talaga. Hanapin nga po natin, tulungan mo, Brother Edwin, whosoever exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Matthew 12:20. Hindi na. Sa Matthew, whosoever exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Nakita niyo po ba? Matthew 23, verse 12 po. Matthew 23, verse 12. Tama na pala kanina. So, Matthew 23, verse 12. Bilis naman ni Arvin. Okay? So, mga kapatid, mga minamahal, ibababa natin ang ating sarili. Kaya marami po, kakaunti talaga ang manggagawa. Kasi nga, para sa kanila, maliit ang maglinis ng church. Ano ba yung mapapala ko dyan kung ako'y maglilinis? Hindi naman ako pamimeriendahin ni pastor. Di ba? Hindi naman ako bibigyan ng regalo ni pastor. Hindi naman ako bibigyan ng love gift ni pastor. So ano ba mapapala ko dyan? Kaya mga kapatid, mga minamahal, they seek the prominence of this world. So sa ating pong buhay bilang tayo mga Kristiyano, kaya sana saan man tayo napunta, ay nakikilalang tayo ay Kristiyano. Nakikilalang tayo ay Baptist Christian. Nakikilalang tayo ay kay Kristo. Meron po ba? So mga kapatid, mga minamahal, pangatlong dahilan, balikan po natin ang Matthew chapter 9, verse 35 pa rin. So yung pa rin po salitang kingdom. So they set their passion on this world. So marami sa mga Kristiyano ngayon ay talagang naghahangad ng mga material na bagay. Para bagang kulang sila kung wala sila nito. Pero tayo bilang tayo meron ng Kristo, dapat meron na tayong contentment. Kaya nga si Pablo, di ba, ano sabi ni Pablo? Not that I speak in the respect of one, for whatsoever state I am, therewith to be content. So dapat meron tayong contentment. At ang sabi po sa Hebrews chapter 13, verse 5, let your conversations be without covetousness, and be content with just things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So tayo po mga kapatid, mga minamahal, ay dapat nagkakaroon ng contentment. Hindi masama ang yumaman, hindi masama ang magkaroon ng mga material na bagay. Amen? Ako, naghahangad ako ng material na bagay. Pero ang nais ko kung bakit ako'y naghahangad para ipagamit sa gawain ng Diyos. Marami pa akong gustong gawin dito. Kaya lang hindi ko magawa. Bakit? Kasi kulang pa ako sa ability, kulang pa ako sa mga sa napakaraming bagay. Kaya kung ako lang talaga yung may cash, bayad na to. Diba? Ang prayer ko nga, Lord, bigyan mo ako ng 2 million, babayaran ko itong bahay sa bahan mo. Yun ang prayer ko sa Panginoon. Nahingi ako hindi para sa akin, kundi para sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang puso ba natin ay nasaan? Yun ang tanong ngayong hapon.
Nandiyan pa ba? Nandito, Pastor. Nakakabit pa rin. Diba? Ang tanong ko, ay ikaw ba ay mayroong pag-ibig sa gawain ng Diyos? Ikaw ba ay may malasakit sa gawain ng Diyos kay Kristo? Kasi nasabi po ng Colossians chapter 3, tingnan po natin ang ating po Bible sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2. If you then be risen with Christ, kung ikaw ay talaga nabuhay na kay Kristo, seek those things which are above. Dapat tayo bilang mga nabuhay na kay Kristo, ang ating hinahanap at minamahal, iniibig ay mga bagay na kung ano yung ukol sa langit, kung ano yung mga spiritual na bagay. Where Christ seated on the right hand of God, verse 2, set your affections on things above, not on things on the earth. So maraming Kristyano ngayon, mas minamahal nila ang mga bagay sa mundo ito. Walang masama kung tayo maghahangad na magkaroon talaga. Yung prayer ko, sabi ko, Lord, increase my giving. Yan ang prayer ko. Bakit? Kasi nga, para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Sinabi ko na po sa inyo minsan, kung ang aking tithe ay 435, ganun din po ang aking offering, 435. At hindi po kasama yung binibigay kapag prayer meeting. At kung nakikita nyo po ako pinag-abot dito ng bawat 100, hindi po yung kasama doon sa aking offering na inililista sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ako man ay naghahangad na Lord, increase my giving, ito ay para sa kanyang gawain. Kaya mga kapatid, dapat ang puso natin ay para sa Diyos, kay Kristo, sa gawain ng Panginoon. We must have passion and compassion for the lost. Matthew chapter 9, tingnan po natin na Matthew chapter 9, ano sabi dito ng Panginoon Jesus? He was moved with compassion. So ang Panginoon Jesus ay talagang kinilos at may nagdalang awa, nagdalang habag sa mga kaluluwang mapapahamak. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Ang tanong, tayo ba'y mayroong awa? Meron ba tayong pag-ibig sa kaluluwang mapapahamak sa impyerno? Kaya mga kapatid, mga minamahal, how can we reach the world that we never touch? So, hindi tayo nakakapunta ng Jerusalem, ng Israel. Hindi tayo nakakapunta ng Vietnam. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay nagsusupport sa mga missionaries. Ito po yung papel na ito na kinukuha po doon. Meron po dito nakasulat na Mission Fund. Kung gusto nyo po mag-support sa mga missionaries, kung magkano man ang idinigta ng inyong puso, kung yan man ay 100, so purihin ng Panginoon at nagbigay para sa mga missionaries. So ang ating po sinusuportahan ay ang sina missionary Pastor Joseph Soriano ng Israel, at ang gawain po sa Mulalay, Quezon, Pastor Melchor Helican, at Pastor Kenneth de la Cruz. At we are praying na madagdagan pa ang mga missionaries na ating pong susuportahan. Amen po ba? Doon po sa Padre Garcia, almost 157 churches, missionaries, ang sinusuportahan monthly. Ganun kadami. Kahit ilang taon na sila nagsusupport, hindi sila natigil sa pagsusupport. Yun ang maganda doon kina Pastor Louie Abanilla, na talagang hindi sila tumitigil, hindi nila binabawasan. Kahit yan ay 5 years na nila sinusuportahan, tuloy pa rin. At magdadagdag na magdadagdag na magdadagdag, hindi sila tumitigil. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pag-pray na po na talagang madagdagan yung ating sinusuportahan. At yan po yung pinapadala natin through GCash, through bank transfer. So let us support missionaries. So we must have passion, compassion for the lost. We must have passion, compassion for the ministry. Dapat mayroon tayong awa, pag-ibig sa ministry, sa gawain ng Diyos ni Kristo. Dito tayo mag-invest, kapatid. That's right. Diba? Investment po ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung bakit ka kunti manggagawa,
laborers, workers, they set their passion on this world. Mas iniibig nila ang mga bagay sa mundong ito. Meron silang, kasi ang ibang Kristyano maluho. Ang mamahal ng cellphone. Pero ang tanong, nagsusupport ba sa missionary? Di ba? Merong Kristyano ang cellphone, sabihin na natin 50,000. Ang cellphone ng pamangking ko, 30,000. Cash, binili. Malakas ang kita eh. TikTok. Hindi masama maghangad ng ganong kamahal na bagay as long as you are supporting missionaries. As long as you are supporting the ministry. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, we must have passion, compassion for the lost and for the ministry. Then next, bakit kakaunti manggagawa? Sabi pa rin po dito sa verse 35, yung pa rin po kingdom ang ating pong titingnan. Alam niyo po, marami talagang gusto maging leader. Dito, marami mga kalalakihan dito gusto kong matrain sa pag-preach. Sana magkaroon ng training o conference doon sa Lemery para sa mga preachers. At kapag nagkaroon, isasama ko po kayo doon. Diba? Brother Jason, kapag narinig natin na sumigaw, ano? Yan, laki na, ano? Diba? Si Brother Andrew, kapag sumigaw yan, no? Si Brother Andrew, Brother Luis, sama natin si Brother Drew, John Mark, no? Diba? So, sana matrain kayo. I pray na matrain po ang mga kalalakihan dito na mag-preach. Hindi ko naman kayo iwan. So, gusto ko lamang na talagang kayo po ay matrain din paano mag-preach at mag-aral. At sabi nga ng 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly. So sabi po doon, rightly dividing the word of truth. Matuwid na binabahagi ang salita ng Diyos. So, talagang matuwid na binabahagi kasi yung iba talaga natutwist na po ang aral. Amen? Natutwist na. So, sabi doon, rightly dividing the word of truth. Then next, mga kapatid, mga minamahal, sa verse 35 ng Matthew chapter 9, verse 35, yung parang pong kingdom ang ating pong titingnan. So, they established their pride. Bakit ako maglilinis sa church? Di ba? Ay pagod ako sa aking pag-aaral, busy ako sa aking pag-aaral, ang dami kong ginagawa sa school, madami akong ginagawa sa bahay, madami akong ginagawa sa trabaho, bakit ako kailangan pang maglinis dyan? Bakit kailangan ko pa mag-akin ng kaluluwa? So anong tawag po doon? They establish their pride. Amen? Kaya mga kapatid, alam mo, diba kanina, hindi sayang kung tayo po'y mag-aakin ng kaluluwa. Hindi sayang kung tayo po'y maglilinis dito. Hindi sayang kung ano man ang ating ibinabalik para sa Panginoon. So, tingnan po natin ang Matthew chapter 16, verse 24. Matthew chapter 16, verse 24. Sabi po dito sa mga talata sa verse 24, Then said Jesus unto His disciples, sino ba itong mga alagad na ito? If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Isa sa mga alagad po ng ating Panginoong si Matthew. Ano yung trabaho ni Matthew? Tax collector. Amen? Pero inalis niya ang kanyang yabang. Inalis niya ang kanyang trabaho. Siya ay sumunod kay Kristo. Siya ay naglingkod sa Diyos sa ating Panginoong. So sino pa yung mga disciples diyan? Si Luke. Diba? Sino si Luke? Physician. O lalo na si Pablo. Diba? Persecutor, tent maker. Pero ibinaba nila ang kanilang sarili. Inalis ang yabang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung isa sa mga dahilan bakit kakunti ang manggagawa sa church. Bakit kakunti ang gustong magpagamit sa Panginoon.
Bakit ka kundi ang gustong maglinis sa church? They establish their pride. So mga kapatid, mga minamahal, kasi gusto nila, pinapalakpakan eh. Ay dito, papalakpakan ba kapag naglinis? Di ba? Hindi naman. So walang palakpak dito eh. At hindi naman tatanggap dito ng trophy. Meron bang organ na binigyan ng trophy? Wala, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, they establish their pride. Sa pagtatapos po, muli, babalikan ko lamang po yung sinasabi po dito sa nakita ko sa Facebook. God honors hearts that are willing to serve. So yun po ang ino-honor ng Diyos. Yung mga tao, puso ng Kristiyano na talagang willing maglingkod sa Diyos. Kaya yun, salamat kay Brother Luis, di ba? Sabi nga ni Brother Chris sa Diyos ang papuri. Yan, ginawa itong offering box. At yun, yung kanyang talent sa yun, yung stopper na yun para hindi nga po bumaha. At marami pa gusto gawin si Brother Luis dito sa church. Kaya mga kapatid, mga minamahal, God honors hearts that are willing to serve, especially in unseen ways. Let us continue, preach the lost for Christ. Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. John 15:16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana talagang isang araw tayo po ay nagkakaroon ng bunga. Meron tayo naaakay na kaluluwa. Kasi ito po ang main reason bakit ang Diyos si Kristo bumaba dito sa lupa. To seek and to save that which was lost. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yumuko, pumiki, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat. Maraming Kristiyano ang iyong ginamit na talagang tunay na nag-akay ng kaluluwa. Sa hapong ito ay aming po inaamin. Wala kami dito kung wala ang mga taong ginamit mo para ibahagi sa amin ang kaligtasan. Wala kami dito kung wala ang mga taong ginamit mo para ibahagi si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Salamat po, Ama, na kayo po ay patuloy na tumatawag at patuloy mo pong kinakausap, patuloy kayo nangungusap sa puso ng bawat isa na sila po ay mag-akay ng kaluluwa. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay hindi ito trabaho lamang ng pastor, hindi ito trabaho lamang ng worker, kundi ito po ay para sa ating lahat. Mga kapatid, mga minamahal, ito yung dakilang bagay na ating magagawa sa buhay na ito. At tayo po'y magkaroon ng bunga, makapag-akay ng kaluluwa, maakay natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga katrabaho, kapatid, kaibigan. Ito po yung dakilang bagay. Sapagkat si Kristo po ay dumating dito sa lupa, iniwan ang kanyang trono doon sa langit, iniwan ang kanyang kaharian, at siya po ay naging tao, Diyos na nagkataon tao, pinili ang isang mahirap na buhay para ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal, para ipakita sa atin kung gaano siya nagpakumbaba para sa ating lahat. Siya ay Diyos, King of Kings, Lord of Lords. Pero nung nandito siya sa lupa, ano yung buhay niya? Siya ay talagang naglingkod sa atin. Pinunasan, hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba. Habang ang lahat ay nakalulot na kapikit, dalangin ko, kapatid, makita sa ating buhay ang isang pagpapakumbaba. Makita na tayo ay humble sa lahat ng ating ginagawa, na hindi natin itinataas ang ating sarili. Makita sa atin na laging si Kristo ang ating tinataas. Salamat po, Ama, sa buhay ng mga kapatiran. Dalangin ko na kayo po sa magpalit ng pagpapala po sa kanila. Patuloy mo po kami gamitin sa pag-aakay ng kaluluwa, sapagkat tunay na maigsi ang buhay sa mundong ito.
at malapit nang bumalik ang aming pong Panginoong Hesus. At tunay na nais mo, kagalakan mo po ang mabago ang buhay ng bawat tao. Kagalakan mo na makita ng isang tao, ang isang taong makasalanan ay magsisi sa kanyang mga kasalanan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.